Sa probinsya ng Quezon at Batangas, may paboritong kakanin daw tuwing Pasko. Paano nga ba gawin ang sinulbot o patabol? Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ang lahat abala na sa iba't ibang tradisyon na nakasanayan. At syempre pa, abala sa paghahanda ng pagkain. Pero dito sa bayan ng Sariaya sa probinsya ng Quezon, may nakasanayan daw silang ihandang kakanin na pwede mong mapagkamalang taho. Excited ako tuwing December dahil may ihahain na sinulbot. Pag December po, naalala ko po yung mga magulang ko po. Abala po sila pag kakain ng mga niyog. Kung tayo may taho, sila sa Quezon, may sinulbot na tinatawag ding patabol sa mga kalapit na lugar. Pero hindi raw talaga ito taho, ha? Ang sinulbot ay isang natatanging kakanin sa lalawigan ng Quezon. Tuwi itong nakakain at natitikman lamang ng mga tao tuwing magpapasko. Matrabaho raw talaga itong gawin, lalo pa at mabilis itong tumigas. Pero kapag Kapaskuhan, hindi raw ito pwedeng hindi pagkaabalahan. Pero ang good news, hindi na raw kailangan ng espesyal na okasyon gaya ng Pasko para ito matikman. Dahil ang sinulbot, isinaserve na sa farm resort na ito simula noong 2022. Kami siguro yung masasabi namin na kauna-unahan na nagbenta sa publiko ng sinulbot dahil nga ito ay madalang lamang nakakain ng mga tao dahil ito ay niluluto lamang nila bago magpasko. Nang minsan ng araw magluto nito sina Rod para sa isang bisita, may mga customer daw na nag-request na bilhin ito. Dito raw nila naisip na iserve na rin ito sa kanilang resto bilang isa sa pambato nilang panghimagas. Gusto naming maiparanas nila at ibahagi kung anong merong kultura kami. Bukod sa sarap at tamis na hatid nitong sinulbot sa panlasa ng madla, marami rin daw silang nabigyan ng kabuhayan dahil sa pag-usbong ng sinulbot sa kanilang resto. Directly and indirectly ay nakapagbigay kami ng trabaho sa komunidad. Aside sa mga tagaluto ng aming mga sinulbot, nadagdagan yung mga dumadating na bisita. So nakapag-hire kami ng mga tauhan namin. Lalagay din natin ang ating sinunog na asukal. Isa si Roy sa maswerteng nagkaroon ng trabaho dahil sa sinulbot. Malaki na tulong na sinulbot sa aking buhay kasi nagkaroon ako ng trabaho dito. Wala raw permanenteng trabaho noon si Roy. Parakit-rakit lang daw siya sa bukid. Kaya ang kita, hindi raw sapat para itaguyod ang pamilya. Nakapasok ko dito last 2022 nung magkulang ang tao nila sa pagluluto. Kami ang kinuha nilang magluluto. Ang inaakala niyang panghimagas lang tuwing Pasko, araw-araw nang pinapakislap ang kanyang buhay. Madaming natuwa ng mga taga rito dahil sa sinulbot ay sumikat ang aming barangay at nagkaroon ng maraming trabaho ang mga taga rito. Siguradong merry ang ating Pasko dahil ituturo nila kung paano nila ito iniluluto. Sa taliyasi na may tubig, naglagay ng pulang asukal. Sa kahinalo hanggang matunaw ang asukal. Ngayon po naman ay susunod natin ang ating kakanggata. Muli itong hinalo hanggang kumulo at naging arnibal. Ngayon po naman ay sasalin natin ang ating galapong sa planggana upang ating masahin. Saka ito ibinilog at tinimbang. Ang mga nabilog na galapong isinalang na sa nilutong arnibal. Saka pinakuluan hanggang sa maluto ang kakanin. Pagkaraan ng ilang oras na pagluluto, eto na ang sinulbot. Napakasarap ng pasulbot at tamang-tama ang timpla, tama ang tamis at tama ang gata. Magandang ihanda ngayong Pasko. At dahil Christmas is the season of giving back, ang mga gumagawa ng sinulbot, magpapamigay ng libreng sinulbot sa ilan nating mga kababayan.
ay masaya po. At dati ko nabili, ay ngayon libre, ay di masarap lalo at libre. Thank you po. Mas masaya kasi from other lugar po ako. So, I'm from Manila po and gaya lang po ako makakatikim po ng sinulbot. Iba't iba man ang nakasanayan nating tradisyon tuwing Pasko, hindi maipagkakaila na ang pagtutulungan at pagdadamayan lagi nating napapatunayan. Gaya ng good news na bitbit ng sinulbot. Spread the good vibes this Christmas season, mga kapuso! Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Puto bongbong at bibingka, but make it cheesecake? So inisip ko, bakit kaya hindi ko siya i-infuse sa internationally para kakaiba naman. Candyland, Toyland, at iba pang paandar na pasyalan ngayong Pasko. Why not? That same experience, bigay natin sa lahat. Ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, kilalanin si Pinoy Santa Claus. Ngayong malapit na ang Pasko, tara, mamigay tayo ng munting regalo. Ho, ho, ho! Mura na, colorful pa. Mga pasyalan ngayong Pasko, may pa-Candyland, Toyland, at iba pa para sa buong pamilya. Ngayong magpapasko, ipapasyal namin kayo. Huwag nang magdala ng maraming pera dahil hindi kayo gagastos ng malaki rito. Isa ka ba sa mga namamangha sa mga makukulay na pailaw? Bukas na uli ang paboritong fountain show tambayan sa Santa Rosa, Laguna tuwing Kapaskuhan. Ang bago nilang pakulo, itong drone show sa ere. Lahat ng yan, libre mong ma-enjoy. May toy donation drive din sila kung saan ang mga second-hand na laruan pwede mong ipamigay para sa mga batang nangangailangan. Nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa. Dumayo naman tayo sa Visayas kung saan ang destinasyon ngayong Kapaskuhan, ang Yo-Yo Land Christmas Village na matatagpuan sa City of Smiles, Bacolod. Makikita rito ang naglalakihang disenyo pampasko, gaya ng Santa Claus, reindeer, at iba pa na siguradong magbibigay ngiti sa mga magpupunta rito. Only pictures at videos kasama ang mga kaibigan at pamilya. Ang entrance dito, libre lang din. Pero kung quick escape from the city ang peg mo ngayong Pasko at worried sa budget na kakailanganin, huwag mag-alala mga kapuso dahil may lugar kung saan pwede ka raw mag-relax with the amazing view and scenery na hindi mabubutas ang bulsa mo. 4 hours away sa Manila, matatagpuan ang isang pasyalan kung saan ang bida ang amazing view ng Pantabangan Lake at Sierra Madre. Dito lang yan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Napaka-amazing po ng place na ito. Even pala yung air, napaka-refreshing. Parang nadidetoxify yung mga negative energies na meron tayo. Ang entrance fee rito, 100 pesos lang. At pagsapit ng dilim, kasabay ring magliliwanag ang buong paligid ng Christmas display nilang may temang Candyland. Good evening po. Para sa mahihilig mag-picture-picture, aura na rito sa Instagrammable spot nilang 5,000 Roses. Masaya po. Pang-apat ko na punta dito. Ahas ng anggulo. Ganda. Ang may pakana ng pasyalang ito, ang business owner at kapuso nating si Maricar. Sa dami ng stress natin ngayon sa mundo, ang kailangan na lang natin kaligayahan. Maramdaman nila na at some point pwede naman palang stress-free ang buhay. 3 taon na raw mula nang buksan ni na Maricar ang farm sa publiko. At kada taon na nga, nagbabago rin ang tema ng Christmas display nila. And for this year, bumibida sa Candyland ang mga nagtatamisang dekorasyon na sinamahan pa nitong hot air balloon at rainbow. Hindi mawawala siyempre ang giant Christmas tree na may disenyong mga candy. My husband thought about converting the place into a farm resort para at least ma-open natin sa public, matuloy yung pagtatanim. At saka ikaw, para yung kaartehan mo, kasi nga ang arte-arte ko sa pag-aayos, magawa mo.
Ito na, nung napaganda namin ganito, sabi namin, this is truly a blessing sa amin. Kasi playground ko siya. Lahat ng gusto kong gawin sa bahay namin, dito ko nagawa. Kasi the beauty of the Sierra Madre Mountains, the Pantabangan Lake, why not? That same experience, bigay natin sa lahat. Pero ang mas malalim na dahilan nito, gusto niya raw makapagpasaya ng tao na siyang nakamulatan niya raw nung lumalaki siya. Galing ako sa pagiging empleyado. Mahirap ang buhay namin noon. Kaya nung kami nakaranas ng konting ginhawa, sabi ko, magbigay tayo. Ang inspirasyon sa likod nito, ang taong nagpalaki kay Maricar na may pusong matulungin din, si Lola Sofia. I was raised by a very, very, very kind woman, yung lola ko. Kung ano ko ngayon, dahil dun yun sa pagdidisiplina ng lola ko sa akin. Noong 2011, nag-umpisang magsagawa ng community outreach si Maricar. At mula noon, taon-taon na raw niyang ginagawa ito, lalo na kapag sasapit ang kanyang kaarawan at kapaskuhan. It's everything to me. Yun yung tunay na success. Pwedeng-pwede kong sabihin sa lola ko, ito yung pinalaki mo. In our own little ways, yung makita kong may ngumiti dahil sa amin. Sobrang saya ko nun. Upang makapag-give back sa mga taga-Pantabangan sa kanilang pagsuporta, Mamamasyal tayo! sinamahan namin siya sa pinakabago niyang outreach project ngayong Christmas season, kung saan ang mga pinasaya niya ang itinuturing niyang bagong pamilya. Ang mga taga-Sitio Tuli, isang maliit na bayan sa probinsya ng Pantabangan. Maliban sa mga regalo, palaro at pagkain, meron pa siyang palibreng pamamasyal sa Lake Farm. Masaya po. Kung matatanawan mo yung paligid, parang matanggal ang problema sa taratarabahong araw-araw. Masaya po. Yung mga bata excited. Talagang nakikita namin yung kagandahan, tsaka pagka may problema, magandang magparelax. Mararamdaman mo talaga yung pagmamahal. Mula po pagdating namin kanina, talagang sobra po yung ano po nila sa amin. Welcome na welcome po dito, ma'am. Happiness is the key to kind people. So I just pray, Lord, if you could make everyone, lahat ng tao makaranas ng kaligayahan, maging masayang masaya. I know, maraming babalik sa kabutihan. Kaya naman ang mensahe ni Maricar sa taong nasa likod ng kanyang kabutihan, So Mama, thank you so much. Alam mo naman na kahit sinong kausap ko, I would always proudly say na kaya ako nandito ngayon sa kinatatayuan ko at kung sino ako ngayon dahil sa iyo. Isama ng mamasyal ang buong pamilya. Hindi kailangang gumastos ng malaki para sumaya. Basta ang mahalaga, quality time ngayong Pasko. Puto bongbong at bibingka ba ang hanap nyo ngayong Pasko? Ang paandar ng isang ito, homemade cheesecake with a twist ng paborito natin tuwing Pasko. Ilang araw na lang, mga kapuso, Pasko na! Kaliwat kanan na naman ang nagtitinda ng paborito nating Christmas dessert. Ano pa ba? Walang iba kundi ang bibingka at puto bongbong. Pero ang mga kapuso natin, may kanya-kanyang gimmick para ang classic Christmas treat magkaroon ng bagong twist. Ang puto bongbong na ito, pinartneran ng gatas. But wait, there's more! Bentahe rin nila ang topping na peanut butter. At in fairness umabot na rin daw ito hanggang ibang bansa. Talagang pandayo to guys, pandayo. Ang gimmick naman ng bibingka stall na ito, bukod sa classic bibingka nila, meron pang palibreng tsaa. Libre po siya. Kung hindi pa kayo solve sa level up na ito, ang pauso naman ng 8 taon ng baker na si Joville, ang ordinaryong puto bongbong at bibingka, ini-level up pa niya at ginawa niyang cheesecake. Ano ko siya ibibenta na kakaiba, na i-upgrade ko siya. So inisip ko, bakit kaya hindi ko siya i-infuse sa internationally, na gawin ko siyang cheesecake para kakaiba naman. Ang kanyang puto bongbong at bibingka cheesecake, madalas daw na ginagawang panregalo.
Kaya naman kahit 6 months pregnant ngayon, si Joville tuloy sa pagbe-bake, lalo ngayong malapit ng Pasko. Ang base kasi niya is coconut macaron, which is isa din sa mga dessert ng mga Pilipino. Nakailang trial ako, mga 2 to 3 times. Ang cheesecake na ito, binibenta niya from 700 to 1,800 pesos, depende sa laki. Parang naging extra income lang siya. Ang hirap pag stay at home parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero dahil Pasko, bawal daw ang maramot. I-share sa atin ni Joville ang tips kung paano ang puto bongbong at bibingka male-level up nyo. Hello mga kapuso! Advance Merry Christmas! Ang unang natin gagawin ay ang base ng cheesecake. Paghaluin lang ang butter, itlog, at condensed milk. Isunod ang all-purpose flour, baking powder, vanilla, at sapal ng niyog. I-bake natin ang ating coconut macaron for 30 to 40 minutes or until maging firm yung kanyang taas. Susunod naman natin gagawin ay ating cheesecake. Una nating ilalagay ay ang cream cheese. So habang binibit siya, ilalagay na natin yung itlog. Sunod natin ilalagay ang asukal at ang ating heavy cream. 1 teaspoon vanilla extract. Pinakahuli nating lalagay ay ang all-purpose flour at ang cornstarch. At para ma-achieve ang puto bongbong look, lagyan ito ng ube essence at food coloring. Isasalin na natin yung ating cheesecake sa ginawa nating coconut macaron kanina. Pagkatapos ay i-bake and after 1 hour, ready na ang level up puto bongbong at bibingka cheesecake. At dahil malapit na ngang magpasko, ang binake ni Joville, hindi niya ibebenta, kundi ireregalo ro niya sa isa sa pinakamalapit na tao sa buhay niya, ang kanyang best friend, si Kat. Naging close na raw sa pamilya nila si Kat, kaya every ganap daw sa kanyang buhay, present ang kanyang best friend. Lalo na nitong sinisimulan pa lang niya ang kanyang business. Nung nagsabi ako magtitinda ako, nag-post ako sa Facebook So isa siya dun sa mga avid follower ko. Tapos mahilig mag-share ng mga social media post ko. Minsan nire-refer niya pa ako sa mga kaibigan niya kapag naghahanap ng mga unique na cakes. Mahilig siya kasing kumain. Actually, kapag may naalala ko noon, meron ako ilalabas na product. Pinapatikin ko sa kanya. Kaya naman, para mas patamisin ang Pasko ng kanyang best friend, si Joville on the way na para ibigay ang kanyang Christmas gift. Tao po! Ate Kat, kamusta? Ito, okay na. Grabe naman yan. Tara. Mga kapuso, ito ang aking best friend, si Ate Kat. Ito ang aking newest product na ilalabas ko ngayong Pasko, ang aking puto bongbong at bibingka cheesecake. Yung usual na puto bongbong kasi parang plain. So ito, mas pina-level up. May tamis siya pero hindi yung nakakasawang tamis. Thank you kasi sinishare mo yung mga baked product ko. Sa pag-like, pag-share ng baked product ko, very helpful na siya para maka-reach siya ng wider audience or customer. So lagi lang ako nandito para sa iyo pag kailangan mo ko. Kaya mga kapuso, ngayong magpapasko, sharing is caring. Huwag kalimutang pasalamatan ang mga taong naging importanteng parte ng ating buhay. Mas maganda niyan, samahan pa natin ang regalo. Ano pa ba, kundi ng level up bibingka at puto bongbong. Dahil nalalapit na ang Pasko, Dear Santa, gusto ko ng chocolate at ng laruan at mga color. Yung parang sapatos na umiilaw at may gulong. Good girl ako. Thank you. Love, Camille Rendon. Ang mga bata, abala na sa paglilista ng gustong mga regalo.
Inaabangan kasi nila ang pagdalaw ni Santa hanggang bago mag-Noche Buena. Oh, Santa! I've been looking for you. You're here pala. Let me take a... Okay lang, sige, upo ka rito. Picture tayo. Tatagalo ka pala? Oo naman, Pilipino ako eh. Hindi mo na kailangang lumipad pa North Pole dahil si Santa... Sino interview natin? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Santa Claus is coming to town! Dito raw kasi sa Muntinlupa, ang pambansang Santa Claus, one call away lang. Hindi mo na kailangang lumipad pa North Pole dahil si Santa... mahahanap mo rito sa Muntinlupa. Meet Ronnie Cipres, our very own Pinoy Santa Claus. At ngayong magpapasko, ibabahagi niya raw sa atin ang kanyang kwento. Ay, ho, ho, ho! Santa, have a seat. Welcome sa Good News. Hello. So, gusto ko malaman, ano ba itong pagiging Pinoy Santa na ito? Ang pagiging Pinoy Santa Claus? Eto, magaling ako magtagalog bilang Pinoy Santa Claus. Oo nga. One of the living Santa Claus, local Santa Claus in the Philippines. Mukha man siyang foreigner, si Ronnie raw, laking Pilipinas. Kaya naman 100% Pinoy. My father is Filipino. Ang mother ko is half Spanish, American, Filipino. Lumaki ako dito sa Pilipinas na hindi ako mahilig magtanong kung saan ba nagmula yung lahi ko o ano. Basta masaya ako bilang isang Pilipino. Kumbaga marami nagtataka bakit foreigner looks ako and then bakit napakagaling ko mag-Tagalog. Nagmula si Ronnie sa malaking pamilya. Aminado siyang hindi naging madali ang buhay nila nung bata siya. Ang bahay lang namin parang hindi naman masabing kubo Probinsyang-probinsya noon Isang mga palayan din nung araw na nakagisnan ko. May kalabaw, 5 kami magkakapatid. Maayos naman kaming napalaki na magulang namin. Kumbaga, hindi naman kami dumadaing Kung ano yung bigay na magulang mo, tatanggapin na lang Pero nung nangibang bansa raw ang kanyang ama, nagbago raw ang buhay nila. Mula nung nakapag-Saudi ang father ko, nabigyan din kami ng konting ginawa. Nakalipat din kami ng part ng Cavite. Naging tradisyon na nga rin daw ng pamilya ang i-celebrate ang Pasko. Kabataan ko noon, pag dumating ang Christmas, ang magulang namin, naghahanda yan. Talaga nag-ano yan, na lahat kami mabilan ng bago. Namumuhay na raw sana sila noon ng masagana. Nang biglang magkasakit ang kanyang ama. At napilitan silang tumira ulit sa mas maliit na bahay sa Muntinlupa. Kaya naman sa pagkabinata pa lang, natuto na siyang magtrabaho bilang isang stuntman sa mga pelikula at serye. Hindi ko muna isip mag-aral Ang isip ko agad kumita. Ang gusto ko maghanap buhay para matulungan ko rin ang magulang ko noon. Nag-i-stuntman na ako Sinabi ko uli sa mami ko, parang walang mangyayari sa akin. Mula sa akin, hindi nanggaling sa magulang ko na gusto ko uli mag-aral. Nang bumalik sa pag-aaral, inasam niyang makasampa ng barko. Yun ang pangarap ko talaga, magbarko. Alagang pinursige ko. Bigla akong tinawagan sa isang seaman. Siguro binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na magseaman. Yun, nag-umpisa na ako. Pero sabi nga sa kasabihan, hindi araw-araw, Pasko. Si Pinoy Santa, minsan ding nalugmok sa dagat. Ang pagiging seaman mahirap, lalo na pag dumarating ngayong alon. Walang seaman na hindi umiyak. Walang seaman na hindi nakapag-isip na minsan parang gusto mo nang tumalon. Dumarating talaga sa point na parang nawawala ka. Sa kabila ng hamon, tumagal din siya sa barko ng mahigit 21 taon. May pangarap ka sa buhay at inspirasyon mo pamilya mo. Kumbaga, yun, nakakatulong ka, nakakapagbigay ka. Matapos ang kanyang buhay barko, showbiz naman ang pinasok ni Ronnie. Pero maniniwala ba kayo na bago pa man daw maging Santa Claus, dati raw pala siyang goon? Tatalent ako, character actor, goons, gano'n sa mga movie. Quiet! Quiet! Ano nangyayari dito, ha? I said stop! Diyan po, bigla niyo po ako. Malandi ka! Curious na ba kayo kung paano siya napunta sa pagiging Santa Claus? Noong 2019,
May audition. 14 kami nag-audition. Nagustuhan nila ako. Sabi na, ito, lalagyan na lang natin ng ng fake bear, gano'n na. Tsaka, maganda mata, sabi nga. Okay na. May dumating ng isang foreigner, American. Naka-complete ng suot ng Santa Claus. Siya napili. Biguman sa una niyang subok, tila pinagbuksan pa rin ang pinto si Ronnie papasok sa role na babago ng kanyang buhay. Naimbitahang sumali sa isang grupo ng mga Santa Claus at hindi naglaon, nakapag-solo at lumipat ang karera bilang si Santa Ron. Para sa akin, hanggat nabubuhay ako ito na yung parang pagkasabing, oo, purpose na sa akin. Yung binigay talaga ng Diyos sa akin na gagampanan mo yan. Mula sa mga mall, private events at mga Christmas party, nakikihalubilo siya at nagpapasaya bilang si Santa. Hindi rin daw basta-basta ang pagiging Santa, ha? Siyempre, magkakaedad tayo. Doon ka marami ka nararamdaman eh. Kasi minsan hindi na kinakaya kasi masakit yung mga, alam mo, mga kalamnan-kalamnan, yung mga muscle pain. Mabuti na lang at katulad ni Santa Claus, may kasakasama rin si Santa Ron sa kanyang misyon. Mula sa aking pagpipihis, kung nasan man ako, yun po ang laging kasama ko. Si Candy Gautami, si Pres, yun po aking may bahay, ang aking bodyguard. Bodyguard in life. Sige na nga, Candy, magpakita ka. Oh, ayan na si Santa's helper. Ang ganda naman ng Santa's helper. Talagang fully supportive kayo dito. Ako po talaga yung personal na nag-aasikaso sa lahat ng mga gamit niya, sa lahat-lahat po, pati schedule po. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang pagmamahal ni Santa Ron sa ganitong propesyon, may mas malalim palang dahilan. Ang mag-asawa kasi, hindi raw nabiyayaan ng anak. Mag-18 years na kami. Kahit hindi kami pinagpalad na magkaroon ng baby. Pero andun pa rin yung relasyon namin. Yung respeto, yung unawa. Ang pagsubok, dumarating sa buhay ng tao yan, pero hindi nawawala yung love. Siguro habang nabubuhay si Santa Claus, marami ako napapasaya. So parang may mga anak na rin kayo dahil ang dami niyong napapaligayang bata. Yes po. Kaya naman ngayong gabi, si Santa Ron may isang malaking misyon. Mga kapusong naging nice this Christmas, eto na si Pinoy Santa. Ngayong malapit na ang Pasko, tara, mamigay tayo ng munting regalo. Ho, ho, ho! Hello, hi. Kaibigan, meron akong munting regalo sa'yo. Merry Christmas. Ho, ho, ho! Munting regalo, Merry Christmas po. Para may kumot po kayo. Merry Christmas. Hello, Kuya. Merry Christmas. Mahimbing ang tulog. Iniwan ko na lang. Hello po. Munting regalo po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Munting regalo po. Sige po. Opo. Salamat, Santa Ron, sa maagang pamasko. Ho, ho, ho! Maligayang Pasko! Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na po ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video nyo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Sana'y napuno po kayo ng good vibes sa aming mga kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!